Nakatutok ang atensyon ng publiko sa Education Department sa tuwing may kalamidad dahil mga estudyante at guro ang isa sa pangunahing apektado ng class disruptions. Ayon sa ahensya, nasa 20 million students ang taunang nakararanas ng kanselasyon sa klase dahil sa iba't ibang kalamidad. Kaya naman inilunsad na ng DepEd ang Project Ligtas Plus o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety. Gamit ang parehong AI at traditional weather models, layo nito na kumalap ng datos para magbigay ng forecast at ipakita ang posibleng peligrong kinakaharap ng isang eskwelahan. Simple po ang layunin nito, malinaw at reliable na information para sa mas maagang paghahanda or anticipatory action. Accessible sa inyong mga cellphones at sa ating mga computers. That just goes to show you, we experience over an average of 20 typhoons a year and other weather disturbances. The numbers do not state how fierce these weather disturbances have become. Bukod sa pagpapakita ng live hazard map, real-time madedetect ng platform ang mga eskwelahang apektado ng baha, tinamaan ng lindol o nasa danger zone kung may pagputok ng bulkan. Lahat daw ito ay para mas mapabilis ang response ng LGU. Ang Ligtas Plus ay decision support platform. Hindi nito pinapalitan ng official advisories, established protocols o ang assessment ng ating teams sa field at ng ating science agencies sa DOST. Pagdating naman sa kaligtasan din ng mga eskwelahan, ngayong malaking usapin ang sunod-sunod na insidente ng school violence. Kinumpirma ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na may ilang magiging pagbabago sa shooter drills nila base sa rekomendasyon ng mental health experts. Meron pong mga nabago na, minadagdag based on the recommendations. We had a meeting yesterday. Sa unang linggo ng Setyembre, inaasahang magpapatuloy ang nationwide active shooter drills. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.